Yung gagawin nating dress ngayon ay pincel na diretsong damit. Yung length niya is 33. Sukat natin dyan ng 33. Figure na 16. Figure na 15. Tapos baba tayo ng 1 inch. 16. Dito rin sa kabilang side. Straight natin yung line. Yung bust distance. Sa length, yung bust distance na 9.5. Taas natin ng 1/2 kasi push up yung gagawin nating dress. Ito yung bust pad na gamitin. Sa bust line, sukat natin 1/4 ng bust. Dito sa gilid, sukat muna tayo dito ng zipper line 1 inch. Dito sa taas hanggang dito sa baba. Dahil tube yung gagawin natin na dress, yung length ang unahin natin sukatin, tapos sa figure, tapos bust length. Tapos, lagyan na lang natin ng markings para doon tayo magsukat. Yung bust length, taas natin ng 1/2 inch. Una ang sukat sa bust. Yung bust is 36 divided by 4. It's 9. Tapos, umita natin dito para markings. Tapos, plus 1 inch. Tapos sa waistline is 27 and 1/2. 1/4 ng 27 and 1/2 is 6 and 7/8. Then plus 1 inch 7 and 7/8. So markings natin dito plus 1 inch. Tapos sa hips, sukat natin sa hips. Ang hips is 36. 36 divided by 4 is 9. 9 plus 1 inch na allowance. Tapos, gano'n na rin ang sukat natin dito. Hindi na natin lagyan ng dito sa hips kasi fit yung pagka ng gamit. Dapat i-fitting din natin yung sukat. Tapos i-connect na natin dito sa bust at saka sa waist. Yan yung straight line hanggang doon sa hip to, tapos sa baba. Sa itaas, add na natin ng 2 inches. Tapos dito sa may bust point, sukat tayo ng 2.5 circumference para sa bust pad. Then 2.5, meron na yun siyang allowance kasi dapat 3 inches. Lagyan ng dagdagan natin ng allowance, 2.5 yun. Natin sa guhit. Ganyan yan siya pag tahi na natin. Yung sa dulo ng bust pad, markings natin. Dito, unti-unti natin ibaba. Sa likod niyan, dali sa harap at likod ito na.
Sa likod na part, kunin natin yung dito sa may side. Tapos slope na natin paunti-unti. Ayan. Tapos meron na tayong pattern sa harap at sa likod. Bukat natin dito ang bus pod kung meron pa tayong allowance, kasi dapat meron tayong allowance dito sa may bandang taas para sa sewing allowance. Tapos bukitin na natin. Pin muna. Tapos i-fold na lang natin para isang beses naman tayo ng front. Bali, dalawang side na sa front at saka sa back. Sukatin natin ang bawat side para hindi magtabingi pagkatapos magtahi. Dapat balance yung alignment. 12. Kung anong sukat mo dito, dapat dito sa taas, ganun din. Dito, i-fold na lang natin para matipid natin yung pera. Pick up tayo dito yung bust, 1/4 ng bust, tapos 1 inch allowance, sewing allowance. Dito sa zipper line is 1 inch hanggang dun sa dulo. Yung plus 1 inch, lagyan natin ng dark na markers para makita sa video, kasi hindi siya, kasi makita yung tailor choke sa video. Kaya gawin natin darker yung mga lines para makikita sa video. Ito yung guhit ng pang-allowance. Ito yung guhit sa para sa harap. Sa likod is ganito. Slope siya sa likod dahil sa baywang natin at saka dito sa may guhitan. Bali yan ay dahil sa dark manipulation. Tapos yung sa bust point natin, dito siya nakatama. Dito sa bust pad, i-darker na lang din natin yung lines para makita ninyo sa camera, kasi hindi siya makikita. Kasi parang nagpantay lang ang kulay sa tela at saka sa tailor choke. Ayan yung markings niya na kasali na yung allowance. Tapos yung bust distance natin pareho rin dito. Yung pagkasukat natin sa bust distance, kasi yung sa may harap banda mayroon kasi tayong cutting dito sa may dart, kasi cut siya sa dito natin siya ikatama. Tama natin sa may bust distance, tapos lagyan natin ng allowance para diretso na pag nag-cut tayo sa tela. Ito yung 1 inch na sa dart, tapos dito rin 1 inch straight na yan siya. Yan. Doon pababa is 6.5. Markings natin yan para sa dart sa likod.
Yung sa harap, i-cut natin yun kasi meron tayong ilalagay na bone stick, yung boning. Tapos yung markings natin sa boning dito, doon na natin ilagay pag nagtahi na tayo. Tapos cut muna natin ito. Sundin natin na ano yung sa likod at sa harap. Kunin muna natin kasi di pa to, dalawang side pa kasi ito, yung sa front at sa kabak. Tanggalin na lang natin itong mga extra na marking sa extra na cloth pagka na lilipat na natin yung mga marking sa harap. Dito hindi na tayo nag-additional dito kasi yung sa may dibdib nakuha na siya dito ang sukat sa may bust pad. So dapat kasi dito tanggalin natin itong, bawasan natin ito kasi nakuha na yung ano sa bust dito. Tawag yan ay dark manipulation. Ganyan yung mga technique ng dark manipulation. Magdagdag ka at magbawas. Depende sa style. Transfer natin na yung mga markings sa dart at saka sa boning. Transfer natin dun sa harapan para pagtahi natin at sa pagkat natin sa may lace, madali na lang siyang i-cut kasi meron na tayong mga markings. Yung curve sa bust pad, iayon na lang din natin yung pagcopy ng guhit gamit ng roller. Yung design niya sa may baba, iguhit na lang din natin para pagkabit natin mamaya, madali na siyang ikabit. Kaya symbol na lang natin tapos ikabit. Yung design kasi niya is meron siyang half balloon sa bawat sides na doon sa gitna siya mag-curve na para siyang mag-form ng V. Tapos corset ito sa taas. Yung diretso lang, yung boning lang yung nag-ano sa kanila. Cut na natin ito sa likod kasi yung sa harap na cut na natin. Ngayon mag-draw tayo ng mga lines sa boning para pagka kuha natin ng lining mamaya, dire-diretso na tayo. Yung nakikita nyong kino-curve ko, dyan idadaan yung design na half balloon sa bawat gilid. Ang pag-assemble ng attachment ng design, papakita ko sa next video natin. Pati yung pag-assemble nito. Tanggalin natin yung pang ano sa basta dito sa harap bago natin lagyan ng lace. Tapos itong sa likod, lagyan natin ng para pang
marking sa bone stick. Bali, dalawa yung stick bone natin sa likod. Pwede na diretso dito. 1/4. Tapos 1/4 din itahi natin dun sa dito sa kabila. Dito, bawasan natin ito ng yan, straight na natin. Kasi tube lang siya. Pero mamaya ko na siya tanggalin pagka natapos na siyang nasukat para meron akong extra allowance dito. Kasi meron kasi iba na kapag hindi kasya kasi malapad yung likod. Yung may daya sa sukat. Kaya pag nagtahi ako, ganyan na siya itahi. Bawas mo siya sa pagtahi. Pero tanggalin mo siya pag matapos ng isukat. Kasi ito, meron ba itong lining? Sa lining na, yung itong mga sa lining ko na ito dilipat. Yung lining natin, dyan na siya banda. Tapos, dito, sa likod, yung lining sa likod, sa figure, baba tayo ng 2.5. Tapos dito, 3.5. O, pwede na rin para hindi siya lukot. Pwede na, dito ka sa 3. Tapos markings. Kasi pag mahaba yung bone stick, ang tendency yan, tutusok yan dito sa bandang cord. Pag umupo yung nakasuot nito, natutusok siya sa stick bone. Pag kasi natusok ka sa stick bone, masakit siya sa balat. Diyan na siya banda. Itong sa harap, ibawas na natin yung sa bago natin sa lace. Dapat natin yung lace. Ito yung lace. Hold natin yung sa pinakagilid para matipid natin. Yung lace niya sa taas lang kasi meron pa tayong design sa baba. Kaya yung lace hanggang dito lang. Ganyan. Una natin lagyan ito sa likod. Yung dito banda, hindi na natin isali. Para isahang cut na lang siya. I-flat natin. Tapos, yung sa harap din, sali na natin sa pagkatupi. Halimbawa, ganyan. Tapos, yung sa harap, kukunin na rin natin. Para matipid natin yung tela.
Sali natin dito sa harap sa zipper line kasi allowance siya doon sa cutting natin dito. Itong cutting natin dito. Giging allowance siya sa tahi. So, ganyan na siya. So, para makuha natin dito ang cut, ibaliktad natin pagka-cut. Para hindi sayang yung tela. Ito, siya yung pinakadulo. Dito natin siya itaon sa may pinakadulo din ng lace. Tapos, ipihin na natin. Para itong allowance sa na-cut natin, magagamit pa natin siya sa ibang tatahiin. Yung nasa taas, ito yung front, kaya yung front yung uunahin natin i-cut. Tupi muna natin ito para hindi siya masali sa cutting. Tapos ito lang sa bandang taas kung i-cut muna natin. Kaya kung siya dinodouble na sa pagtupi, para yung alignment na rin sa tela, makukuha na rin natin yung alignment. Kasi pag isa-isa natin pagka magkukuha na naman tayo ng alignment sa isang ikakat natin. Bali dito kaya dalawang tupi na sa isang cut. Katapos na natin nakuha yung sa may bust pad, pwede na natin ibalik ulit yung sa likod. Kasi pantay lang siya sa may tagiliran. Yung cut sa may design, katulad siya ng cut sa harap at sa likod. So, kunin na lang natin siya.
Lipat natin yung marking sa lace. Tapos yung pagkakat natin dito sa lace, huwag natin isagad. Dapat may allowance tayo na 1 inch. Tapos cut na natin ng sabay. Sabay natin sa pagkat kasi pareho lang yung back at saka front. Tapos yung sa likod naman, kakat natin. Kunin na natin yung nagpas sa tela. Tapos yung sa bust pad, itong mga cutting, yun ang itong gagamitin natin sa bust pad. Para hindi sayang. Sa pagkuha lang natin ng takip sa bust pad, i-fold natin ito. Tapos yung cloth, i-fold natin. Tapos, i-form natin siya dyan. Dapat yung form na may allowance pa siya. Dapat may allowance siya dito. At saka, dito banda. Yan, naka-align siya sa bust pad, yung lace. Tapos ito, guhit natin dito. Ito siya, bali, itakip na natin. Dito na tayo magtahi. Kasi naka-form naman yan. Dito na tayo magtahi. Tapos sa pag-cut, lagyan natin ng allowance na 1/2 inch. Doon natin ika-cut. Dito sa taas, hindi na natin siya lagyan ng allowance kasi mayroon pa siyang ilalagay na satin na design. Papakita ko paano siya tahiin. Pwede rin lagyan nyo muna ng allowance dito. Just in case, pwede nyo naman yan i-cut pagkatapos na. Yan.
Itong dito, tanggalin natin ito kasi kapag natahi, makapal siya. Masagwa siya tingnan. Yung allowance natin dito is 1/4 lang. Tapos pagkatahi natin, tahi muna natin dito bago natin ilapat sa bastard. Yan, itahi ng ganyan. Tapos, ilagay. Mamaya. Tapos ikat muna natin itong sa harapan. Separate muna natin yung back at saka front. Set aside lang natin kasi ready na siya. Tapos ito. Mag-cut pala pa tayo ng lining. Yung sa lace, kasali din natin siya sa cut dito. I-cut natin kasi meron na tayong allowance. Magbo-bulk yan siya pag hindi natin i-cut. Ito yung mga marking sa boning natin. Ilipat natin ito mamaya sa lining. Ito, 1 inch lang siya. Kahit na cup C or cup, anong cup size ng bust kasi separate yung bust. Mag-adjust lang tayo dito ng dart kapag yung bust align lang siya. Naisa ba sa ano dito. Kasi ito separate siya, may cut ang bust pad. Kaya 1 inch lang binawas natin dito. Yung dart natin, diretso na siya dito. Straight. Hanggang sa baba. Yan. Set aside muna natin yung lace. Ito, kuha pa tayo ng pang lining nito. Saka yung boning line, ilipat pa natin doon sa lining. Kasi doon natin ano yung bone stick. Yung boning sa likod, dapat huwag isagad doon sa baba. Kasi kapag umupo ka na may boning nasagad doon sa baba, masakit yan sa likod. Kasi tutusok yan. Kaya hanggang dito lang yung boning natin. Kasi yung boning natin, i-attach natin doon sa lining.
ito, hindi muna natin ito ikakat. Mamaya na pagkatapos na siyang masukat, pwede mo na yan tanggalin. Pero meron ka lang kapang allowance just in case mag-adjust. Itong sa likod, tapos na ito, isit aside na natin yung likod. Sa harap na lang ang magkatayo ng para pang lining. Yung lining sa harap, yan na siya. Ito. Putol siya pero madugtong yan mamaya. Tapos ito. Yan na lahat yung materials na gagamitin natin sa base. Ito yung sa bust pad, sa front, at saka yung sa back. Meron na siyang lace, at saka lining. Yan. Papakita natin yung pagbuo nito sa part 2 na video.